2 dekada na ang nakalipas. Ang ekonomiya ng China ay naging tahanan ng pinakamabilis na paglago ng ekonomiya na nakita kailanman. Walang ekonomiya sa kasaysayan na lumago ng kasing bilis at laki. Ngayon, tinataya ng International Monetary Fund na 4.8% lang ang paglago sa taong 2025 at bababa pa sa 4.2% sa taong 2026. Nagbabala ang International Monetary Fund na kung walang reforma, posibleng bumagsak sa 3% kada taon ang paglago ng China pagsapit ng dekada 2030. Mas mababa pa sa 1/4 ang naranasan nito 10 taon na ang nakalipas. At malamang ay hindi rin sapat para mapantayan nito ang Estados Unidos. Ang mas matindi pa rito dahil sa mga komplikasyong geopolitikal at mga banta na inihaharap nito sa mga pandaigdigang advanced na industriya. Marami sa pinakamalalaking customer ng export nito ang pilit na binabawasan ang kanilang pagdepende sa paggawa ng China sa iba't ibang antas ng pagiging maingat. Gayunpaman, sa parehong panahon, naabot ng China ang pinakamataas nitong trade surplus at naging kauna-unahang ekonomiya sa kasaysayan na nagkaroon ng net exports na higit sa $1 trilyong sa loob lamang ng 1 taon. Ngayon, hindi talaga gusto ng ibang bansa na bumili sa China, pero kadalasan wala silang ibang pagpipilian. Kaya ito ay nagiging oportunidad. Habang bumabagal ang paglago ng China at humihigpit ang restriksyon ng kanluran, nagkakaroon ng puwang sa global supply chain. Sinusubukan ng Vietnam, Mexico, at Indonesia na punan ito, ngunit may isang bansa na lumitaw bilang nangunguna. Sa unang pagkakataon sa isang henerasyon, ang India ay nasa sentro ng pinakamalaking pagbabago sa ekonomiya ng mundo. Itinakda ng pamahalaan ng India na maging 5 trilyong ekonomiya pagsapit ng taong 2025. Ngunit ngayon ay tila masyadong optimistiko ito. Kahit hindi maabot ang target, kapansin-pansin ang progreso. Ang India ay kabilang na sa 5 pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Habang bumabagal ang paglago ng ibang top 5 na bansa, tinataya ng International Monetary Fund na aabot sa 6.4% ang paglago ng India sa taong 2025 at 2026. Pumasok na ang malalaking kumpanya. Nag-a-assemble ng iPhones ang Apple at nagtayo ang LG ng complex para sa mahigit 5 milyong appliances kada taon. Nag-i-invest ng bilyon ang Toyota, Honda at Suzuki sa bagong mga kotse at pabrika sa India. Halos lahat ng multinational ngayon ay nagtatanong, kaya bang palitan ng India ang China bilang susunod na manufacturing powerhouse ng mundo? Pero para malaman kung kaya manguna ng India, dapat alamin muna ang dahilan ng pagbagal ng China. Maiiwasan ba ito ng India? Sa huli, maaasahan ba talagang pangmatagalang estratehiya ang umasa sa susunod na pinakamurang bansa para sa 20 taon? Simple ang matematika. Murang paggawa plus bukas na kalakalan. Sa isang mundong sabik sa murang mga produkto, ay nagbigay ng oportunidad para maging pabrika ng mundo. Pinahusay ng China ang formula kaya lumipat ang industriya sa silangan. Ang Shenzhen at Guangzhou ay naging pandaigdigang mega factory mula sa dating mga bayang mangingisda, gumagawa ng telepono at kasangkapan. Sa tagal, tila hindi mapipigilan ng China. Mula taong 2000 hanggang 2010, ang gross domestic product nito ay lumago ng 10% kada taon sa karaniwan, na nag-angat sa China bilang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Mula dekada 1970, nakatulong ang pag-angat na ito, makaahon ang mahigit 800 milyong tao mula sa matinding kahirapan. Ngayon, iba na ang sinasabi ng mga numero. Bumagal ang paglago sa humigit kumulang 5% na, para maging malinaw, ay maganda pa rin, lalo na para sa isang ekonomiyang ganito kalaki. Ngunit seryoso pa rin ang pagbaba kumpara dati. Dahil nagbago na ang paggawa, kalakalan, at pandaigdigang demand. Noong taong 2013, ang karaniwang manggagawa sa pabrika sa China ay kumikita ng mga 32,000 yuan o $5,000 kada taon. Ngayon, ang bilang na iyan ay nadoble na sa humigit kumulang 65,000 yuan o mga $9,000. Mas mura pa rin iyon kumpara sa kanluran. Pero sapat na ang taas ng presyo para mabawasan ang dating kalamangan na naging dahilan kung bakit naging madaling desisyon ang pag-outsource sa China noon. Nitong mga taon, tumaas ang sahod at gumanda ang pamumuhay, kaya lumakas ang lokal na demand. Dahil sa mga pagbabagong ito, nawawala na sa China ang kakayahan gumawa ng murang produkto na mababa ang tubo. Ang mga pabrika na dating umaasa sa murang manggagawa, ngayon ay kailangang magtaas ng sahod, mag-automate o lumipat. Dagdag pa rito ang katotohanang tumatanda na nang tumatanda ang populasyon nito,
At oo, nahihirapan na ang China na makahanap ng mga manggagawa. Umabot na sa pinakamataas ang working age population noong taong 2015 at patuloy nang bumaba mula noon. Ang antas ng kapanganakan ay bumagsak sa ilan sa pinakamababang naitala at ngayon ay may humigit kumulang 40 milyong mas kaunting tao na may edad 15 hanggang 59 ang China kumpara noong taong 2010. Ibig sabihin nito, mas kaunti ang mga manggagawang pumapasok sa mga pabrika at mas marami ang mga retiradong umaasa sa tulong ng pamilya o gobyerno. Dati imposibleng mangyari ang kakulangan sa manggagawa sa bansang may pinakamalaking populasyon. Pero ngayon ay nagiging totoo na ito. Habang tumataas ang sahod, umasa ang China sa sektor ng ari-arian para mapanatili ang paglago. Ibinenta ng mga lokal na pamahalaan ng lupa, nangutang ang mga developer para magtayo, at inilagak ng mga pamilya ang kanilang ipon sa mga apartment na palaging tumataas ang halaga. Ang siklong iyon ang nagpasigla ng demand sa bakal, semento, muebles, at gamit sa bahay. Karamihan gawa sa China. Ngunit ngayon, naputol na ito dahil hindi nakabayad ng utang ang mga developer gaya ng Evergrande, bumagsak ang bentahan ng bahay, at nabawasan ang kita ng mga lokal na pamahalaan. Maraming proyekto ang naiwanang hindi natapos. At ang sektor ng real estate, na dati umaabot sa 1/4 ng gross domestic product ng China, ay nagsimulang magpabagal ng paglago, imbes na maghatak pataas. Hindi rin nakakatulong na nagbago na ang mundo. Ang globalisasyon na nagpaangat sa ekonomiya ng China ay unti-unti nang umatras. Nagpatupad ang United States ng malawakang restriksyon sa advanced na semiconductor at kagamitan para dito. Nagpatupad ang Europa ng mga bagong taripa sa mga de-kuryenteng sasakyan mula China. Dahil umano sa hindi patas na subsidya, kahit ang mga individual na kumpanya na umaasa sa China para sa mga inaangkat ay naghahanap na ng mga alternatibong opsyon, isang estratehiya na tinatawag nilang China Plus One, na ibig sabihin ay panatilihin ang operasyon sa China, pero magdagdag ng pangalawang base sa mas ligtas na lugar bilang paghahanda. Halimbawa, karamihan pa rin ng mga produkto ng Apple ay ginagawa sa China, pero nagsisimula na rin silang gumawa ng mas marami sa India at Vietnam para mabawasan ang pagdepende sa iisang bansa. Tinuturing na estratehikong asset ang advanced na semiconductor, proseso sa industriya, at design software, kaya unti-unting nililimitahan ang access ng China rito. Nang iban ng Washington ang Huawei sa United States chips at software, agad nawala ang dominance ng kumpanya sa smartphones. Babala ito sa Chinese manufacturers na umaasa sa imported parts, pati automation, laban sa China. Mas naging mura, mas mabilis, at mas madaling gamitin ang mga robot. Ang mga gawain na dati ay nangangailangan ng daan-daang manggagawa ay kaya na ngayong gawin ng ilang makina na tumatakbo buong araw at gabi. Dahil sa kasikatan ng artificial intelligence ngayon, mas malakas ang tulak na mag-invest sa advanced automation. Kahit mas mahal kaysa sa paggawa sa China, ginagantimpalaan pa rin ang mga kumpanyang sumusubok magpatupad ng artificial intelligence sa pamilihang pinansyal. Ngayon, mas mahalaga ang pagiging malapit sa customer at politikal na katatagan kaysa dami ng manggagawa. At kung kaya nilang gawin ang parehong produkto saan man, pipiliin ng mga kumpanya ang lugar na mas kaunti ang panganib, hindi lang yung mas mababa ang sahod. Pagsamahin mo lahat ito, at ang mga kondisyon na dating naggarantiya ng paglago ng China ay nagbago na. Huwag mong masamain. Malaki pa rin ang ekonomiya ng China, pero laos na ang modelong bumuo nito. Hindi na sapat ang murang paggawa at export-driven na himala noong dekada 90 at 2000 para mapanatili ang double-digit na paglago. Iyan ang dahilan kung bakit interesante ang sandali ng India, dahil kahit tularan pa nito ang ginawa ng China, sumusunod pa rin ito sa mga patakaran ng isang larong wala na. Ang tanong ngayon, magagawa ba ng India na lumikha ng sariling modelo ng paglago sa ibang mundo? Hindi lang gayahin ang pag-angat ng China, matagal ng lakas ng India ang mga serbisyong tulad ng accounting, software, disenyo, at pagsunod sa regulasyon na mahalaga sa pandaigdigang kumpanya. Dahil dito, nagkaroon ang India ng natatanging lakas paggawa kumpara sa China. Mga talentong marunong mag-Ingles, mahusay sa malakihang problema, at pribadong sektor na sanay magtayo kahit may limitasyon. Ngayon, tinututukan na ng India ang pagmamanupaktura na dati nitong hindi gaanong pinansin gamit ang lakas ng kanilang sektor ng serbisyo. Sentro ng pagtutulak na ito, ang mga insentibong programang nakalink sa produksyon o programang nakalink sa produksyon. Ito ay mga gantimpala ng gobyerno para sa mga kumpanyang gumagawa at nag-e-export ng produkto mula India, hindi lang nagtayo ng pabrika. Kapag mas mataas ang production mo sa electronics, auto parts, o semiconductors, mas malaki rin ang natatanggap mong pinansyal na insentibo. Mukhang gumagana ito ngayon sa Tamil Nadu,
Gumagawa na ang Foxconn ng iPhone na dati mula lang sa China. May malaking pabrika ng telepono ang Samsung malapit sa Delhi. At nag-i-invest ng bilyon-bilyon ang Micron para sa chip packaging at testing facility. Mahalagang unang hakbang sa semiconductor supply chain. Binubuo ng mga proyektong ito ang network ng supplier, inhinyero at technician na nagpapanatili ng tuloy-tuloy na produksyon. Ngunit ang totoong bentahe ng India ay nasa digital na bahagi. Sa nakaraang dekada, tahimik na itinayo ng bansa ang advanced na digital na infrastruktura. Dahil sa ADHA, Universal Identification, Unified Payments Interface, Instant Payment Network, at India Stacker, mas madali para sa mga mamamayan at maliliit na negosyo sa India na makapasok sa formal na ekonomiya. Ibig sabihin, ang may-ari ng tindahan ay pwedeng mag-business loan gamit ang verification record, agad nababayaran ang supplier, at direkta sa bank account, pumapasok ang bayad o refund mula gobyerno. Walang middleman o abala. Sa madaling salita, maraming hakbang ang ginawa ng India para bawasan ang matinding burokrasya. Kaya gumawa pa kami ng video tungkol dito. Hindi pa rin ito perpekto at may kailangan pang ayusin. Ang unti-unting pagtanggal ng malaking hadlang sa negosyo ay siguradong makakatulong. Hindi rin kailangang maging pinakamadaling lugar sa mundo para magnegosyo. Kailangan lang nitong maging mas madali kaysa sa China at sa iba pang mga umuunlad na bansa. Sa paligid nito, ang pagtutulak na ito para gawing mas maginhawa ang negosyo ay tinutulungan din ng nakakagulat na iba't ibang mga estratehiya. Matindi ang kompetisyon ng mga probinsya sa China, pero galing pa rin sa itaas ang kanilang estratehiya. May mga pambansang programa ang India tulad ng PLI at Make in India. Pero mas mabilis ang pag-unlad sa antas ng estado. Nag-uunahan ang mga estado para makaakit ng pamumuhunan gamit ang mabilis na permit, maayos na kuryente, at programang pangsanay. Habang ang ilang estado ay nakatutok sa electronics, ang iba naman ay nakatuon sa mga sasakyan o tela, at kapag ang mga estado ay nagpo-focus sa iba't ibang industriya, natural na umuusbong ang matitibay na lokal na ekosistema na kadalasan ay mas mabilis pa kaysa sa mga sentralisadong pamamaraan. Magulo at hindi pantay ang resulta, pero tunay ang industrial na paglago. Malalaki pa rin ang hamon. Ang pagmamanupaktura sa India ay nasa 13% lang ng gross domestic product. Mas mababa kaysa 27% ng China. Ang brownout, baradong daan, at mabagal na pantalan ay patuloy na nagpapataas ng gastos na hindi kayang burahin ng insentibo. Mahirap pa rin kumuha ng lupa at permit. At nagrereklamo pa rin ang negosyo sa hindi tiyak na lokal na regulasyon. At syempre, nariyan ang hindi pagkakapantay-pantay. Karamihan sa paglago ng India ay napakinabangan ng mga bihasang manggagawa sa lungsod. Pero hindi nang marami sa kanayunan. Kahit libo-libong inhinyero ang kinukuha ng planta ng chip, kakaunti lang itong trabaho para sa milyon-milyong bagong manggagawa kada taon. Kaya sinasabi ng mga ekonomista na dapat sabayan ng India ang high-tech na tagumpay sa mga industriya na nangangailangan ng maraming manggagawa, gaya ng appliances, electronics, at abot-kayang sasakyan. Kung hindi, posibleng magkaroon ang India ng dalawang ekonomiya. High-tech para sa iilan at mabagal na pag-unlad para sa nakararami. Ngayon, kung titingnan natin ang bawat ekonomiya sa mundo sa kasalukuyan, hindi iyon magiging kakaibang problema. Pero ito ay magiging mas kitang-kita sa isang bansa tulad ng India, kung saan ang konkretong pag-unlad ng tao sa maraming larangan ay malayo pa ang mararating. Kapag hindi lumalaki ang kita ng karamihan, mahina ang lokal na demand, napupunta ang manggagawa sa mababang produktibidad na trabaho, at tumataas ang hindi pagkakapantay-pantay na nagpapabagal sa paglago. Kahit walang gastusing panlipunan, hinahadlangan nito ang bansa na maging pinaka-produktibo. Kung hindi magagamit ng India ang lakas paggawa nito, mahihirapan itong tapatan o makipagkumpetensya sa ekonomiya ng China. Gayunpaman, may natatanging kalamangan ng India: kakayahan. Sa mga modernong pabrika, hindi sapat ang murang paggawa. Kailangan nila ng teknisyan na kayang magpatakbo ng automated na linya kahit madaling araw, quality team na matunton ang bawat depekto sa supply chain, at manager na pumasa sa global audit kahit walang script. Malaki ang naitutulong ng karanasan ng India sa serbisyo dahil nasanay na silang mag-manage ng data at kliyente sa iba't ibang time zone. Kung nais ng India palitan ang China sa ekonomiya ng mundo, ngayon ang tamang oras. Ang pintong binuksan ng taripa, geopolitika, at supply chain ay hindi laging bukas. Nagdi-diversify na ang mga kumpanya sa pagpirma ng kontrata at pagtatayo ng bagong pabrika. Kung nais ng India ng permanenteng pwesto sa global manufacturing, dapat itong kumilos agad. Kapag may nagbukas na pabrika ng telepono, agad sumusunod ang mga supplier tulad ng baterya, camera module, at logistics hub. Ina-adjust din ng kalapit na universidad ang kurso para sanayin ang manggagawa para sa mga planta. Agarang dumadaloy ang mga bayad sa pamamagitan ng Unified Payments Interface, at ang mga papeles ng mga customer na dati ay inaabot ng ilang araw, ngayon ay online na ginagawa. Hindi perpekto ang sistemang Indian,
At hindi rin ito pantay-pantay ang distribusyon. Pero simula na ito, kung magpapatuloy ang bansa sa pag-integrate ng digital na infrastruktura sa paggawa, posible nitong mapalitan ang papel ng China at baguhin ang pandaigdigang ekonomiya. Hindi ginagaya ng India ang China, at iyon ang mahalaga. Hindi layunin maging pinakamurang pabrika, kundi maging pinakamadaling lugar magtayo, magpalaki, at magpadala ng produkto. Kung gagana ang bagong paraan, kailangan lang gawing simple ng India para sa mga kumpanya na mag-operate, mag-certify, mag-export at lumago. Pero gumagana lang ang estratehiyang yan sa mundo kung saan handang mag-hedge ng kanilang mga taya ang mga kumpanya sa pamamagitan ng pag-diversify. At sa ngayon, ginagawa naman nila ito. Gustong magtayo ng produksyon ng mga kumpanya sa iba't ibang merkado para mabawasan ang panganib at mapanatili ang supply chain kahit may bansang pumalya. Lalo ngayong puno ng geopolitical na pagkabigla. Kung titingnan mo ang mapa ngayon, makikita mong nangyayari ito sa aktwal na oras. Nagkakumpetensya ang Vietnam, Indonesia, Mexico at India para maging susunod na bahagi ng global manufacturing supply chain. Isa ang Vietnam sa pinakamalalaking nagwagi ngayon dahil sa tumitinding tensyon sa kalakalan ng Washington at Beijing. Nag-invest ng bilyon-bilyon ang Samsung, Apple at Intel sa mga pabrika malapit sa Hanoi at Ho Chi Minh City. Ang mga export ng Vietnam ay higit pa sa nadoble mula noong taong 2016 at ang mga padala nito sa United States ay umaabot na ngayon sa halos 30% ng lahat ng export ng Vietnam. Kaya't ang Amerika ang naging pinakamalaking destinasyon nito. Samantala, nakikinabang ang Mexico dahil sa heograpiya. Kayang ilipat ng mga pabrika sa Mexico ang mga produkto sa hangganan ng United States sa loob lamang ng ilang oras imbes na linggo. At sa isang mundo kung saan ang mga pagkaantala ay maaaring magpahinto ng buong industriya, naging malaking kalamangan ang pagiging malapit nito. Dahil dito, nalampasan ng Mexico ang China bilang pangunahing trading partner ng Amerika sa unang pagkakataon sa 20 taon. Pero may hadlang din ang Mexico. Karahasan ng kartel, di tiyak na pulisya sa enerhiya, at lumang infrastruktura na humahadlang sa bagong shoring. Nandyan din ang Indonesia, mayaman sa likas na yaman, at ginagamit ito para makaakit ng pamumuhunan sa electric vehicles at malinis na teknolohiya. Tulad ng Vietnam, may hamon din ito sa lohistika at pagsasanay. Mahirap palawakin dahil sa masisikip na daungan, sobrang burokrasya, at kakulangan ng espesyal na kasanayan. Namumukod tangi ang India dahil sa hindi lang mababang sahod at kalapitan, kundi pati lawak at katatagan nito kumpara sa mga kakumpetensya. Mayroon itong lakas paggawa na mahigit 500 milyong tao, isang demokrasya na bagamat hindi perpekto, ay nag-aalok ng mga pamilyar na sistema at marahil ang pinakamahalaga, isang pamilihan na sapat ang laki para bilhin ang mga ginagawa nito. Ang nagpapakaakit-akit sa India para sa mga pandaigdigang kumpanya ay ang kombinasyon ng lokal na demand at potential sa pag-export na kakaunti lang ang meron. Ang kaguluhang geopolitical ay nagagamit para sa estratehiyang little finger chaos as a ladder. Hindi nakatali ang bansa sa United States o China, kaya pwedeng makipagkalakalan sa pareho. Bumibili ito ng murang langis sa Rusya, nag-aangkat ng chips sa Taiwan, kumukuha ng depensa sa Pransya, at nakakakuha ng record na pamumuhunan sa teknolohiya at pagmamanupaktura mula sa United States. Bihira ang ganitong kakayahang magbago-bago. At malaking kalamangan ito sa watak-watak na mundo. Halos 40 taon nang sinasabi ng mga ekonomista na babagsak ang China, kaya't mahalaga ring isaalang-alang ang pagkakataong ito sa konteksto na hindi basta-basta aatras ang China at hahayaan na lang itong mangyari.